Hiya! Gusto mo na bang pumasok sa BPO industry pero hindi mo alam kung paano mag-uumpisa? Ako nga pala si Miss Rain, working on a BPO since 2016. Tapusin mo yung video na to, tuturuan kita ng mga tips kung paano makakapasok sa BPO. Hindi ko na patatagalin kaya doon na tayo sa tip number 1. Resume mo dapat suwabe na. Resume mo ang unang-unang makikita ng recruiter. Kaya dapat presentable at may laman. Dapat lagyan mo to ng picture kahit 2x2 size lang. Tapos i-highlight mo ang experience at skills mo. Siyempre, dapat related to sa BPO. Communication skills, computer literacy, at problem solving. Kahit wala kang BPO experience, pwede mong i-mention dito yung previous job mo, or kung wala kang previous job, pwede mong ilagay yung mga activities nyo sa school na related sa communication skills, computer literacy, and problem solving. Make sure na i-highlight mo doon ang skills mo at knowledge mo na related sa Tip number 2, hindi kailangang perfect ang English. As long as naiintindihan ka ng kausap mo at naiintindihan mo siya, okay na yun. Basic English lang kasi matututo ka naman as time goes by. Pero syempre, mas lamang pa rin ang may alam. Kaya dapat more practice, read English article or books, watch English movies with English subtitles para mas matuto ka ng mga English. Kahit yung mga basics lang. Focus, clarity, and confidence. Kayang-kaya kang ituwid ng English mo. Tandaan mo na wag kang matatakot magkamali. As long as confident ka i-deliver at tuloy-tuloy lang yung pagsasalita mo, okay na yon. Wag matatakot magkamali dahil tandaan, Pilipino pa rin or Pinoy pa rin yung kausap mo or interviewer mo. So, naiintindihan ka pa rin yan. Tip number 3, interview preparation. Dito, lubos-lubusin mo na. Make sure na aware ka sa company na a-applyan mo. Make or do more research dun sa company na a-applyan mo. Make sure na alam mo ang core values ng company at yung history ng company. Kahit yung mga basics lang. Kasi malalaman ng recruiter at interviewer kung talagang nag-research ka sa about ng company sa pagtatanong nila sa'yo. Prepare for more questions. Tell me about yourself. Yan ang pinaka hindi mawawalang tanong sa interview. So, make sure na sagutin mo siya based on your own ability and skill sets. Okay? Make sure na magiging honest ka sa kung ano ang kaya mo na makakaambag sa company at based dun sa ina-applyan mo. Just be yourself. Let your personality shine. Maging positive at masayahin sa pagsagot ng tanong. Huwag naman overjoy. Just smile, relax, and focus. Tip number 4, be ready for the assessment. Hindi lang interview ang kailangan pong pagdaanan dahil meron pang mga assessment.
Pero huwag kang mag-aalala dahil maraming free online assessment na related sa BPO at meron ding typing test. Isa na dito yung Aesop Fables. I-search nyo lang sa Google at kailangan iset nyo siya sa 60-second typing test to practice your typing test within 1 minute. Next, sa assessment, meron din silang Versant or language assessment test. May mga BPO company na wala nito at meron. Pero be prepared kasi baka ang company na in-applyan mo ay meron nito. Kaya be ready always. Dito, meron silang computer AI na magpa-process or dun ipa-process ang assessment mo. Huwag kang mag-alala kasi makikinig ka lang sa tanong at kailangan mong sagutin iyon ng buo. Make sure na matapos or ma-maximize mo within the time period sagutin ang tanong with your confidence. Okay? Kadalasan doon sa Versant or English assessment ay meron ka lang papakinggan or sasabihin yung computer sa na word or sentences na kailangan mong ulitin as they say so, or kailangan mong ulitin kung paano na ni computer or ni AI yun sabihin. Kaya dapat kailangan complete at makinig ng mabuti. May part din ng assessment, ng English assessment, ang dun sa Versant, parte pa rin to ng Versant, meron silang part ng assessment na kung saan sasagutin mo yung question na to within 1 to 2 minutes. Make sure na i-maximize mo yung time na yon para sagutin yung tanong para hindi ka magahol at ma-make sure mo na natapos at nasagutan mo ng maayos yung tanong na yun. Meron ding part ng assessment na logical or situational test. Situational test means na merong bibigay si recruiter or interviewer na tanong sa'yo na situational. Sasagutin mo siya based on your own understanding at based doon sa ability mo kung paano mo i-handle yung sitwasyon na yon. Make sure na you answer it in full honesty at make sure may kababaang loob at may pagpapakumbaba kasi sometimes binibase nila kung ano yung mga pumapasok ng mga calls or nagbe-base sila sa real situation based on the call. Make sure na kung paano mo i-a-assist yung call na yon, yun din yung kung paano mo siya isasagot. Okay? Last and final tip. Be confident and always smile. Kasi yan ang pinaka-asset mo sa interview, yung smile mo at ang confident mo. The more, hindi naman yung confident na magpapapansin ka. It's just that yung confident kung paano mo i-handle yung sitwasyon, kung paano mo i-handle yung sarili mo within that interview. Tinitingnan din yan ng interviewer kung paano mo i-assess yung sarili mo sa interview. Be confident, hindi lang yan ang interview na pagdadaanan mo. Okay? Maniniwala ka man o hindi, kahit may experience ako sa call center, kapag naglilipat ako ng company, nakaka-experience pa rin ako ng rejection. Kaya maniwala ka sa sarili mo dahil kaya mo yan. Kahit ano ba mang mangyari, maniwala ka lang sa sarili mo at magtiwala ka na kakayanin mo. Tandaan, ang pag-a-apply ay learning process, hindi yan agad-agad. Maswerte ka kung nakapag-apply ka ng isang beses at natanggap ka. Ngayon, kung nakapag-apply ka at hindi ka natanggap, make sure na you learn from it. Make sure na
may natutunan ka sa interview na yon at sa process na yon para sa susunod i-apply mo ulit siya sa ibang kumpanya mong a-applyan. Tandaan na wag mawawalan ng loob dahil may pag-asa pang naghihintay. Ang bawat interview mo at bawat test ay experience to learn and to apply it to another company. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Mag-apply ka na, i-ready mo na yung resume mo at be presentable. Make sure to be yourself. Bye for now and see you to my next vlog. Bye!